Ayan, hello po. Magbablog lang ako kasi naglilinis ako ng bahay kanina. Biglang minabasa akong message. Suki ko yon, suki ko sa accessories. Nabasa ko yung message niya. Sabi niya, ate, total nagbablog ka, bakit hindi mo i-vlog yung paghahalaman mo? Total yung mga halaman mo ang lalago. Baka pwede mo i-share as beginner. Sabi ko, ay sige ka ako, gusto ko yan. Gusto ko i-share yan. Sige, gagawan ko ng vlog. Sabi ko, sige, ang sabi ko lang sa kanya, sige, gagawan ko ng vlog. Tapos sa sarili ko, sabi ko, ay sige, i-share ko nga. Gusto ko yan. Tapos ayun, i-share ko lang po sa inyo kung paano ginagawa ko sa aking mga halaman. Katulad nito, ayan, paki-follow po ako and paki-subscribe ang aking YouTube. Ipapakita ko sa inyo, ayan, di ba ang lago niya? Ayan, isa to sa collection ko. Matagal ko na tong alaga, pero dito na COVID, saka ko lang sila nabili ng pang-design. Kasi ang talagang business namin ay accessories and clothing. Nagka-COVID, so tinamaan talaga kami. Kaya pag nag-lockdown, apektado kami, talagang nasasara kami, at saka sumobra tumal. So, sobrang, yun na yung pinagkukunan namin. Tapos, ayun nga, nag-COVID pa. Ayun, kaya parang, imbis na atakin ka ng lungkot, anxiety, yan, di ba lahat ng pinagdadaan natin yan. Kumbaga, swerte kami nga kami, kahit sa paano, may nag-ipon. Iniisip lang namin mas kawawa yung iba kasi sa amin, kasi kami kahit pa paano, may ipon, yung iba paano na lang, di ba? So, naisip ko na, paano na, yun na lang yung pinagkukuha na natin, ang dami pa natin binabayaran, may credit card, may kotse, sobrang, tapos magbayad kami na renta sa butik, so sobrang bigat talaga. So, imbis na malungkot ako, gumawa ako ng way. Nagtanim ako, so nag-order ako ng mga plants sa malalayong lugar. So sobrang mura pag talaga malalayo. Yung halaman ko nang galing pa ng Zamboanga, yung mga kaligyum ko, share ko lang sa inyo. Tapos tuturo ko sa inyo kung paano magparami ng kaligyum, kasi isa siya sa naging business ko, yung pagpaparami ng kaligyum. Naging business ko rin siya, hanggang ngayon tinutuloy ko pa rin siya. Na magtanim ng kaligyum saka magparami, kasi nabebenta ko siya online, yung aking mga kaligyum saka yung mga halaman. So sayang, naging extra income ko din, kumbaga kaysa malungkot ako, at least nakagawa ko ng paraan para makasurvive kami. So naging income ko yung paghahalaman ng COVID, ayan, laking tulong din po sa amin. Kasi ayan, ituturo ko sa inyo, paki-subscribe ang aking YouTube and paki-follow po para mapanood niyo po yung mga i-upload ko. So, ituturo ko po dun ngayon. Total, may nagbigay sa akin ng idea na i-share ko doon yung pag-aalaga ko ng halaman. Para yan, bibigyan ko kayo ng tip paano magpadami ng oxalis, butterfly. Kasi mas kilala to sa butterfly, pero oxalis itong tawag dito. So-share ko po sa inyo kasi iba nahihirapan po silang alagaan. So, ito po yung isang collection. Saka ito po, aking collection. Ayan, di ba? Nalago nila. Ito, ayan. Ito yung mga alaga ko na hindi ko na siya binibenta. Ayan, yung Philodendron Emerald. Ayan. Marami siyang tanim na halaman, pero iyang mga pinakita ko sa inyo, Philodendron Emerald, sa mga kaligyum. Ito po talaga yung naging business ko nung nag-lockdown, nagka-COVID. Ito po yung naglilibangan ko, at saka medyo pinagkunan namin ng income. Tapos iyon, ituturo ko lang po sa inyo kung paano namin ginagawa yung mixing namin sa aming soil. Sobrang natural na way kung paano magtanim lang nung araw, yun lang din po ginagawa ko. Bali, kasi nung bata ako, may talaga ako magtanim na. Kaya so, alam ko na talaga nakakabuhay ako ng halaman. Bata pa lang ako, nagtatanim na ako. Kaya hindi ako natatakot mag-alaga ng halaman kasi talagang nabubuhay ko naman talaga yung ibang halaman. So, ang isa lang pong natutunan ko sa paghahalaman, basta pag naghalaman ka, nagtanim ka, huwag kang gagamit ng purong lupa.
yung purong lupa. Kasi once na tumigas siya at tumapit na ugat, sobrang solid na po yung lupa. So hindi mo na siya example, tanimin mo siya sa lata o sa paso. Ang hirap po yun yung hugutin sa paso. So talagang masisira mo yung ugat, masasaktan mo yung halaman. Ang the best po talaga, pag magtatanim kayo ng halaman, nahaluan niyo po ng ipa or yung sinunog ng ipa. The best po yun para kung sakaling maglipat kayo, madali siyang hugutin sa pots. So medyo maiingatan po yung ugat ng halaman. So pag nilipat niyo sa pots, medyo buhay-buhay pa yung, kumbaga medyo buo-buo pa yung ugat, hatiin mo lang. So may ugat siyang matitira. Huwag niyo lang pong ibibilad pagkaripat. Yun. Tip din po yun, huwag kayong magbibilad ng halaman pagkaripat. Sa alalay lang po sa linis, sa araw-araw po linis. Depende pa rin po sa halaman. Meron po kasi halaman na ayaw nila laging binibiligan. Meron din po kasi halaman na ayaw na bibilad, saka ayaw na at gusto ng halaman ay nabibilad. So, kailangan po natin aralin yun. Yan, may halaman kayo, alamin niyo po yung pangalan. Kasi sa totoo lang, hindi ako expert dito. Sinishare ko lang po sa inyo kung ano yung inalalaman ko sa pagtatanim. So, hindi talaga ako expert. Kumbaga, itong isi-share ko sa inyo, experience ko lang po yun, ha? Tapos, yun lang po yung natutunan ko. Basta pag nagtatanim ka, wag puro lupa. Kasi, once na naglipat ka, may hirapan kaya. Tapos, ito pa po yung tip. Ito, balat ng itlog. Ito, share ko po sa inyo yung balat ng itlog. Huwag niyo po itong itatapon kasi sobrang laking tulong po nito pag kayo ay magtatanim ng halaman. Puno to kanina eh. Dinikdik ko na siya. Ayan. Dinikdik ko na siya. Ang dami nito po na. Naisip ko na huwag itong itapon kasi napanood ako na pataba din daw to sa halaman. Nung araw pa naman talaga na ginagamit na po na fertilizer ng iba naghahalaman yung balat ng itlog. May share ko lang sa inyo ang tip dito. Diba pag ang shell ay bagong shell lang siya, paggamit mo lang, mabasa-basa pa siya. So, wag niyo muna siyang dudurugin yung eggshell. Mas maganda, ibilad nyo siya. Alam nyo kung bakit. Kasi, once po yan na dinurog nyo at hindi pa siya tuyong-tuyo, yung pinaka-lining nyo na white, ito to, yung white na yan sa eggshell, hindi nyo yan mapupunot basta-basta. So, makunat yan. Kapag ginanyan nyo yan, magkakak lahat ng eggshell, pero makikita nyo, dikit-dikit pa rin siya. Ang daw, shhh! Dikit-dikit, excuse me, dikit-dikit pa din siya yung eggshell niya. Ayan, hindi nyo siya basta-basta makakarak mo. So, ang tip ko lang sa inyo, mas maganda, ibilad nyo muna ang eggshell nyo bago nyo siya durugin ng ganyan. Yung iba, dinudurog lang ng ganyan. Dinudurog lang nila ito. Tapos, ayan, tapos ilalagay lang nila sa halaman. Pagkadurog nila, ayan, binubudbud lang nila sa ibabaw. Tapos, ayan, binubudbud lang nila. Nakapangitan akong tingnan. Kaya ang ginawa ko para hindi mahalata yung eggshell niya, ginawa ko, ayan. Ito, nagdigdik na ako. Dinikdik ko po yung eggshell. Ayan, dinikdik ko siya. Ayan, kumuha ko na lalagyanan. Tapos ganyan lang po, para ilalagay nyo lang siya dito sa almiris. Ayan, dudurugin nyo lang konti para hindi siya ipunin. Tapos didikdik nyo lang siya. Ayan, dinikdik ko lang siya. Tapos kumuha ko na lalagyanan. Ayan, para tuwing magtatanim ako, kukuha lang ako dito, dadakot lang ako. Tapos ininix ko sa lupa. Ayun, gagamitin ko pag magtatanim ako. Ayan, ito yung ginagamit ko isa sa ininix ko sa aking soil. Tapos, papakita ko sa inyo yung paano pagtatanim. Paano ginagamit ko. Paano ko ginagawa yung mixing soil ko. Wait lang, kuha lang kami ng lupa. Ayan, ito yung gagamitin yung lupa. Ayan, pinapadulog ko kay Daddy June. Ayan, sa kanya ako nagpapakuha ng lupa pag magtatanim ako. Ayan, lupa na yan ay galing daw sa bukid. Ayan. Yan yung tambak dito eh. So, ginagamit namin na, ayan yung ginagamit ko pang tanim. Ayan, ganyan siya pag dinudulog niya yung lupa, binabasa niya ng konti kasi matigas yan. Ayan, dinudulog namin bago namin siya gamitin. And
Sakto may ililipat ako ngayong araw. Matagal ko ito nabili, mga 2 weeks na to sa akin. Nabili ko ito, ngayon ko lang siya ililipat. Ganyan yan, magdaduktong yan. Ginawa ko, pinutol ko. Ayan. Ngayon, may mga ugat pa rin to, yung natira. Pinagdalawa ko. Tapos itatanim ko to para maging dalawa siya. Ayan. Propagating yung tawag dyan. Tapos ayan, ito nga pwede pa itong putulin eh. Kaya lang hindi ko na pinutol para maganda siya pag nilagay ko siya sa pot. Basta ayan, magtitira lang kayo ng ugat. Ito pwede pa itong putulin. Pwede niyang gawin siyang tatlo. Kaya lang, hindi ko na siya puputulin. Ayan, wait lang. Ito pa yung gagawin natin mixing soil. Mag-isa lang kasi ko eh. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ito yung lupa na gagamitin ko. Galing yan sa bukid. Ayan, dinurog na yan ni Daddy June. Tapos ayan, nagpakuha ako ng ipa. Ayan yung gagamitin ko. Kalahating ipa, kalahating sinunog na ipa. I-mix ko yan. Saka, ito yung itlog na dinurog ko kanina. Ayan, i-mix ko yan. Kukuha lang siguro ko yan mga 2 dakot. Pwede na. Ayan. Mga 2, kasi malaki itatanim ko, malaking gagamitin kong pots. Ayan, i-mix ko lang yan. Yung iba gumagamit ng gloves. Ako, hindi na ako gumagamit ng gloves. Basta, ewan ko, gusto ko yung mas inaano ko lang siya. Ayan, mas gusto ko yung nakakamay ko siya. Ayan, basta i-mix lang siya. Wait lang ha. Ayan, i-mix lang po yung iba. I-mix lang po yung ganyan. Tapos, ito na po yung aking halaman na tinanim. Di ba ang ganda niya pag naripat? Lalo na pag nalagay sa paso. Di ba? Ang laki niya, ang laki niya. Ang ganda nito. Hindi ko nga alam kung saan ko siya ilalagay kasi sobrang laki. Tapos, ayan po. Ayan. Nakita nyo, ang ganda niya, oh. Ayan, bye-bye. Sana nabigyan ko yun ng tips. So, paki-subscribe na lang po ako para magbablog pa po ako yung mga pagpaparami po ng caladium, saka oxalis, kung paano po siya pinadami. Bye-bye po. Thank you.